So, sige po, mag-start po tayo dahil bago po ang ating buwan. Bago din po ang mga topics natin. Pero hindi po nalayo siya doon sa dating topics natin. Kaya sa ngayon po, ang pag-aaralan po natin sa buong month ng June ay yung Jesus' Heart for Everyone. Jesus' Heart for Everyone. So kung nakinig po kayo last month, ano po yung topic natin last month? Sino po? Knowing God's heart. So, nakilala niyo po ba yung puso ng Diyos? Yung 5 weeks po yun. So, may natatandaan po ba kayo? Nag-relate po ba sa life natin, sa mga pinagdadaanan natin kung ano yung puso ng Panginoon para sa mga anak niya? Meron po ba? Meron po bang natuto last week? Wala daw. So wala talaga. Sabi ko na nga. So ngayon po, pag-aaralan naman natin, Jesus' Heart for Everyone. So parang hindi naman po siya nalalayo, no? Puro puso. Bakit yan puro puso? Okay, so anyway, buksan po natin ang ating mga puso ngayon as we start to study itong June 2026. Tama, June po ba tayo? Mawala yata po. Hindi tayo May. June na pala ngayon. June. Okay. Ang bilis no, 7 na kagad. June 7, 2026. So ngayong buwan na ito, pag-aaralan natin Jesus' Heart for Everyone. So let's bow our head and let's pray. Panginoon, nakila po kayo't makapangyarihan, Lord. At patuloy, Panginoon, Lord, na hilihin niyo, Panginoon, ang pagbabago sa puso ng bawat anak mo, Panginoon. Kaya, Lord, God, sa buong buwan na ito, Panginoon, pag-aaralan namin ang puso mo, Panginoon Jesus, para sa bawat isa sa amin at sa mga tao around us. And we just thank you, Lord, for giving us this day, Lord, na inising mo po kami, itinayo, Panginoon, Lord God Jesus. Wala man po, Panginoon, Lord God, na excitement siguro sa puso namin, Panginoon, Lord God, na muli, Panginoon, Lord God, na humarap sa iyo. Pero Lord God Jesus, alam ko, Lord, na kinalaga mo ang araw na ito, Panginoon, na makatagpo ka namin, Panginoon, upang baguhin ang puso ng bawat isa sa amin. Kaya Lord God, sa umagang ito, tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na patuloy namin, Panginoon, na intindihan, Panginoon, ang pagtawag na meron ka sa bawat isa sa amin. And anoint, O Lord God, everyone, Panginoon, including myself, Panginoon, Lord God, Lord God, na sa pag-aaral po namin na ito, Panginoon, magdalag po ito ng pagbabago sa buhay ko namin. Ito po ang aking nalangin in Jesus' name. Amen. So, okay, so, sige po, ang topic po na to, hindi na po siguro, sabi natin, hindi ito naging bago sa bawat isa. Bawat isa, sabi nga ng kapatid ko, pray ka kay Lord, humingi ka ng fresh manna para magkaroon ng bagong anyo yung mga puso natin. So, hindi ko masasabi na fresh manna to kasi parati naman na ang salita ng Diyos, napapag-aralan natin araw-araw, diba? Nagdadala po ito parati ng prediction sa heart natin. Pero, hindi ko po alam kung nagdadala kaagad ng pagbabago sa atin. So, siguro kaya pa napaulit-ulit ni Lord ang mga bawat topic, gusto niyang i-emphasize sa atin talaga na ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Okay? At ang presence na yun, sabi nga ni Lord Jesus, yun yung magdadala ng pagbabago. So, I hope po na sa buong buwan na to, i-welcome niyo po lahat ng mga teaching ng bawat pastor na tinawag ni Lord na tatayo para po i-restore or baguhin po yung ating mga puso. So, sa ngayon po, ang scripture reading po natin from the book of Luke, okay? So, chapter 4, verse 18 to 19. So, again, hindi na po ito bago. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Yes. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives,
and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. So, kung lagi po natin itong binabasa, di ba? Lagi natin po itong na-memorize na nga po natin ito eh. Actually, isa ito sa memorize natin scripture. So, kung titingnan mo po dito, itong pagkabigay po nito, binigay po talaga ito sa Panginoong Jesus. Tama? Pag binasa mo to, the Spirit of the Lord is upon me, ang mina yun, si Lord Jesus. Tapos nung umalis po dito si Lord Jesus, diba, sa lupa, tinawag niya mga disciples. So, ito yung naging parang anointing or source ng pagtawag ng bawat isa. So, kumbaga, sa Great Commission, diba, sinasama rin natin ito, kasama nung isa pa. Ano yung nasa ng Great Commission natin? Sa Matthew 28. Okay. So, kung titingnan natin, pag pinagsama mo po ito, makikita po natin na hindi po talaga idle ang life natin. Kailangan natin na merong makita sa atin na paggalaw, pagbago sa mga puso ng meron tayo. And before that, gusto ko munang i-flash yung picture na nandiyan. Nalalagay dito. So, nakita niyo po yung picture na yan. Okay, ano po yan? Sino po ito? Ano sa tingin niyo to? Ito yung shepherd and herd or ano mga yan? Tupa. Okay, so sabi natin, meron di ba tinuturo sa Bible na pag nawala ang isang tupa, iniiwan yung 99 ng pastor para hanapin yung isang tupa. Tama po? Tama. So, kung naiintindihan mo, tingnan mo po kung nakikita niyo po itong mga tupa na to, mabibiling tupa natin yan kung 100 yan. Parang kulang, no? Parang 50 lang yan. So, imagine mo po yan kung 100 po yan. Okay? So, nakikita niyo po ba na pare-parehas po ba sila? Hindi, di ba? So, sa 100 na yan, ini-example lang yan ni Lord na parang meron siyang 100 na tupas pamamagitan ng mga tao. Tama? Followers or mga hinanap ng Diyos na mananampalataya or susunod sa Kanya. So, hindi lahat ng nakaupo dito, o 100 tayo dito, na tinatawag na tupa ng Panginoon, hindi po tayo magkakapareho. Tama? Iba't iba po yung physical natin, attribute natin, iba't iba po yung gani natin, iba't iba tayo. Kasama sa attribute yung buho, yung haba, yung ikse, diba? Yung kulay, may maputi, mapula, maitim, may maitim ba? Ma-brown-brown, parang gano'n. So, iba-iba. Pero, okay, yung shepherd na yun, pag nawawala ang isa, alam niya kung sinong nawawala. Tama po ba? Ano daw pong ginagawa pag nawawala? Ano po ang ginagawa? Hinahanap. Okay, so, hinahanap. Ganun din po. Paano po hahanapin ng shepherd yung upang nawawala? Paras tupa yan, di ba? Pero, pag ikaw po ang nag-aalaga, alam mo kung alin ang nawawala. Tama? Actually, yung dogs, yung galing kayo, para sinasabi niya na may mga aso ni Johan, si Biff ay galing kay Benny, tapos yung Diday naman, anong pangalan nun? Si Bruno. Akala ko si Bruno. So, si Bruno. Pero, basta galing doon kay Benny na yun, magkakaparehas yung pero nagulat ako, may nakita akong aso. Parehas ito, parang si Beef din to, parang hindi ko, alam mo niyo po ba yun? So, parang pag si Johan ang nagsasabi, nakita si ganito. So, na-identify niya kung sino. Pero pag nakita ko yan, sino nga ba yan? Ano yung pangalan ng aso nila ni Johan? Gano'n.
sige, ganito yung kita. Yan yung nandun kay ano. So, may mga pinapakita siya sa akin na yung aso niya na yun. Hindi ko talaga matandaan yung itsura. Pero, kasi para sa akin, parang parehas lang sila. Pero siya, alam niya. Okay? So, parang si Lord, ganun din po. Di ba? Yung shepherd na yan, alam niya. Okay? Kaya niyang hanapin yung nawawala. Tama? So, may isa pang picture na yun. Oh, yan. Yan ang maganda. Hindi na talaga kahit na makikita natin. Ano itong nakikita natin? Ha? Tao na. Tao. Sabi ko nga, hindi ako tinawag sa mga hayop. Okay? Pinipilit na ako ng pamangkin ko na mahalin ko mga aso. So, syempre, somehow, kasi ayoko na disappoint sila. Ayun, una, pag nakikita ko sila, ang nakikita ko sa kanila, pangil. Alam mo yun? Pag nakita ko ang pangil nila, naaalala ko na ang injection. So, hindi talaga ako magkaka-interest. Alam mo yun? Yun yung unang-una na ayoko din sa kanila. So, yung aso ng Sam, which is si Hami, pag pumupunta yun sa amin, ang gagawin mo, tatakbo siya, pupunta sa'yo, tatalunan ka, sigaw na talaga, sasabihin, baby, ano ka ba? Mas nawalan kong natatakbo ang aso sa'yo kesa sa ginagawa ko. So, alam niyo po ba yun? So, ngayon, natuto na ako, nakalmahin ko yung sarili. Alam niyo, bakit po? Kasi, alam ko hindi mawawala sa kanila yung aso, ako mawawala sa kanila. So, either ako mawala sa kanila, kasi mas mahal nila yung aso kesa sa akin. Oo, kasi nung mapapagalitan kanila pag ginaanak ko yung aso ko na hindi nila naiisip na ikaw yung may takot sa aso. Pero, totoo yun. So, natutunan ko kung ano pag-adjust sa aso ngayon. Okay? Dati, yung ngayon ko talaga makakita ka lalo sa aso. Ang natotolerate ko lang ng aso, si Dory. Just iniwanan na kami ni Dory. Wala na si Dory. Wala na si Dory. So, pero tingnan niyo po ito. Okay. Sa tingin niyo, ano to? Ano to? Ano tong picture na to? Symbolizes the Hindi. Ano yan? Sermon of? Sermon of? Gaano kadami yung tao doon? 5,000. Lahat po yun mananampalataya. Hindi po. Iba't ibang klaseng tao from all walks of life. Yung pumunta dyan para makain lang. Yeah. Kasi nagpapakain si Jesus, di ba? Pinipig yung mga tao na ayaw niyang umalis na doon. So, ano kaya ang mga intention ng mga tao na nandyan? Iba't ibang puso, iba't ibang di ba? Iba't ibang hugis, iba't ibang buhok, kasukutan, tama. So, pero iba't ibang puso din. Tama po. So, naisip ko, okay, ang topic natin kasi ngayon is Jesus' heart for everyone. Iba't ibang puso, pero meron pong puso ang Panginoon para sa lahat. Okay? So, nakita natin kung paano ni Lord binalkan yung mga sina Mary, Magdalene, di ba, yung binato, Samaritana na meron ng asawa. Nakita natin kung paano yung maliit. Sino itong maliit na to? Si Zacchaeus. Maliit na tao na tumatalon-talon sa siguro ng karamihan na to, tumapatalon siya na hindi mo makita si Jesus na maliit siya. Umakyat siya sa puno, di ba? Para doon niya tingnan. Okay? O pakinggan si Lord Jesus. Tingnan lang. Usually, tinitingnan lang yan. Di ba? Hindi nakikinig. Tayo ba ganon? Nakatingin lang kayo sa amin pag hindi nakikinig. Amen. Damay-damay po ito. So ganun po. So ngayon, pag-aaralan po natin, ano po ba ang puso ni Jesus habang nandyan po siya? Okay. Ano po ba yung nakikita niya? Ano po ba yung nararamdaman niya? Yung nag-i-speak po siya dyan sa sermon. Sige po, balik tayo yung dito sa first na natin.
hinahanap ko po kung ano po yung best na scripture para sa i-portray yung heart ni Jesus. Nakita ko po ito sa Matthew 11 verse 29. Sabi ni Lord, I am gentle and lowly in heart. Yan po ang Diyos natin. Tingnan mo po, kataas-taas ang Ama, kapangyarihan sa lahat, nag-create ng heaven and earth. Okay? Siya yung way natin, the truth and the life, way natin para makapunta tayo sa heaven. And yet sabi niya, I am gentle and lowly. Lowly in heart. Tingnan po. Ngayon, tatanungin ko po kayo, dumating na po ba yan sa point natin, sa buhay natin, na ang puso po natin ay ganyan na po ang sitwasyon? Gentle and lowly. Minsan-minsan, hindi natin na-maintain, no? Dumadating pa rin sa atin yung time na kailangan natin magkapulido, di ba? Mag-inarte. Ano pa ba yung mga nararamdaman natin? Pero tingnan niyo po, ano po ba ang definition ng gentle? Ang gentle po is meek. Meekness. Okay? Meekness, gusto sabihin na strength under control. Alam mo na meron ka, may ibubuga ka pa. Meron kang nakatago ng kalakasan, katalinuhan, bagay na pwede mo pag ipakita sa iba. Okay? Kung sino ka. Yet, ito pong si Lord Jesus, okay? Dinescribe niya ang sarili niya, I am gentle. Okay? I am meek, sabi niya. I am meek or gentle. Okay? So, He has all the power kasi and authority. Binigyan siya ng Ama. Nabasa natin kanina sa Luke 4, di ba? Inanoint siya. So, may otoridad siya. Meron siyang kapangyarihan, power. Okay? Pero hindi niya ginamit yun to strike yung mga tao kanina na hindi naman nakikinig sa kanya. O alam niya na malayo ang puso. O alam niya na makasalanan. Anong ginawa niya? He uses, okay, yung power niya, yung strength niya, para ipakita sa kanila yung gentle and meek na personality niya. Okay? Ginamit niya yun to comfort the people. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, okay, maaari yung iba doon, nandoon sila, nakinig kay Jesus, at at the same time, alam natin, nabubusog din sila ni Lord. Tama? Papakainin din sila ni Lord. So, hindi nila iniiwan. Hindi sila umaalis. So, He uses yung heart na yun to comfort, to heal, and to uplift the people rather than to condemn. Yun po yung puso ng Diyos. Yung pang puso ni Jesus. Okay? Sabi niya dito, wala. Walang signal. Dito tayo sa abla. Okay. Sa Matthew 11:28, okay, before yan na mag-29, ang una niya na sinabi, come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. And then sa verse 30, sabi dito, for my yoke is easy and my burden is light. Grabe! Tama? So may invitation talaga si Lord. Bakit marami? Okay? Na nandoon? Kasi andoon yung invitation ni Lord ng lahat ng mga nabibigatan, pumunta kayo sa akin. Tama? Sino po bang hindi nabibigatan? Timely po itong message na ito sa ating Lord. Okay? Sabi na, for my yoke is easy and my burden is light. Next. Okay. Ang sabi niya, my burden is light. Si Lord Jesus po kasi, ang ginagawa niya, yung lahat ng heavy lifting, yung papasanin, pinapasanin, kinukuha ng Panginoon. Okay? Dahil ang gusto ng Lord, bawat isa po sa atin ay mamapibig tayo ng love. So, lahat ng burdens na meron tayo, diba? Even the cross, diba? Yung heaviness ng cross, hindi niya binigay niya sa atin. Anong gintinan niya? But ang cross is the expression of the great love of God towards us. Okay? Hindi po niya pinapasan sa atin ang cross. Okay? So, always, si Lord, siya yung nag-lift up sa atin. Okay? Parang hindi yung sign kung bakit yung cross na yan, yung katawan niya,
itinaas dyan. Lift up yung body ng cross niya. Okay? To take away the burdens na meron tayo. To make it easier yung load na meron tayo. Okay? That's why sinasabi niya, it is done. Okay? It is finished. It is completely, completed na yung works. Tapos na. Okay? And then, ano naman po yung lowly? Okay? Pag sinabing lowly, humbleness or humility. Okay? So, dito po sa humility, to meet the people exactly where they are. Hindi niya po tinatawag yung tao na magbago ka muna bago mo ako makaharap. Tama? Sabi niya, before even, okay, i-accept natin si Lord. Okay? Accepted na tayo ng Panginoon. Tama? So, kung dito po, ang sinasabi dito, welcome ni Lord, the weary and the broken and the outcast. Hindi po namimili ang Diyos. Hindi po sinabi ng Lord na pwede kang magsimba kung malinis ka na. Okay? Kung ikaw po ay, maayos na po yung buhay mo. Lumalakad ka na ng tuwid para sa Kanya. Hindi po yung sinabi ng Panginoon. And, pag sinabi natin humility, free from pride, self-promotion, and harshness. So, the same thing po ang hinahanap ng Lord sa manggagawa niya. Because we are the representation of Christ. Okay? So, dapat po nakikita sa atin that we are free from pride. Because the Lord itself, diba? Sabi niya, I'm lowly. Okay? Self-promotion. Hindi po tinataas ni Kristo kung sino siya. Ako ang anak ng Diyos, hindi mo ako. Ako ang makapangyarihan, gagawin ko kung makita nyo, kailangan sundin mo. Hindi po sila, ginagawa ko yun ng Lord. The same thing po na, yun din po yung dapat na makita doon sa mga nagsisilbi sa akin. Tama po? Na walang self-promotion. Wala pong harshness. Diba? Hindi tayo harsh. Dapat sa bawat isa. Diba? We must be the expression of love, gentleness. Bakit yung mga nagkakalabitan dyan? Minsan ka na ba nakaranas ng harshness? But God demonstrated His love towards us. In that while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 8. Nakita niyo po yun? Hindi pa tayo humihingi ng tawad. Okay? Na-demonstrate na ni Lord yung great love niya towards us. Okay? So, mabilis lang po tayo ngayon. Tapos na. Next slide. Okay. So, balik po tayo sa Luke 4 verse 18. Okay. Sino po ba itong mga nasa puso ni Jesus? Sino itong everyone na to? Tingnan po natin yung scripture reading natin sa Luke 4 verse 18. So dito po, sabi, Jesus came for the number 1, 4. Okay. So pag sinabi natin 4, sasabihin ko po sa inyo, ang mararamdaman natin yan, di ba? Expression natin yan. May kakulangan tayo, poverty kagad yan. Kakulangan sa resources or saan? Pera. Okay, pera. Pag yan po ang nahit mo po yan, walang gamot dyan. Yeah. Wala na akong gamot dyan. Kung nandiyan ka sa ano yan. Kasi lahat ng oras mo, minuto ng buhay mo, segundo ng buhay mo, umiikot-ikot kung paano mo susolusyonan yan. Saan ka pupunta at makakapunta. Okay? Maghahanap ka ng trabaho, hindi makakuha ka ng trabaho, hindi mo tatanggapin kasi hindi sapat doon sa kakailanganin mo. Tama? So maghahanap ka. Maghahanap ka na maghahanap. So, yung paghahanap ng mahirap na task yun. So pag wala ka naman na magawa, nakatulala ka na lang, lumuluha. Tama? So, yun yung mga ano. So, which is, yun ang number 1 po. Diba? So, paano po natin makikita yung puso ni Jesus sa atin? Kung nandiyan po tayo sa area na yan, diba? Yung poverty, lack of resources or money. Diba? So, minsan naiiwan or na nakakalimutan natin
kung ano ang meron tayo. Diba? Hindi po natin naaalala na yung pananampalataya natin. Hindi po natin naaalala ang church. Hindi po natin naaalala yung mga Bible study natin. Diba? Hindi po natin naaalala lahat ng verse na binasa natin, memorize natin once na-hit ka po niyan. Eh, hindi po mag-amen. Totoo po ba? O ako lang po yun? Amen? Amen. Amen. So, second po, moral poverty. Lack of knowledge and don't know the difference between right and wrong. Okay? So, gustong sabihin po, nag-aral tayo ng salita ng Diyos. O yun, sige, yung wala na lang dito ang kausapin natin, pag-usapan natin. Diba? Yung mga tao na hindi mo nagsisimba, wala kung, hindi po nakakakilala sa Lord, diba? Ganun po sila. Ginagawa lang po nila ang gusto nila, what is pleasing sa kanila, anong magdadala noon na sabi nga, kahit na mali, kabutihan pa rin ang tawag nila doon. Diba? Anong magiging kabutihan sa kanila na makakapag-alis sa kanila sa situation na meron po sila. Okay? So, dito po, okay, dito, hindi alam kung ano ang tama at mali. Okay? Hindi natin binavalue na kung ito po ba galing sa kabila, ito po bang kung ito mapiplis dito or ma-highlight dito yung gawain ng ng kaaway or ang Lord. Diba? Sa akin po, lahat ng blessing is blessing eh. Walang kaya, puro blessing lang yun. So, hindi po tayo tumatangay doon. Tama? So, moral poverty, spiritual poverty, you don't have any knowledge about Jesus' completed work of the cross. So, okay. So, yung mga tao po na hindi pa po nakakakilala sa Lord. Okay? Paano po yun? Pinadala po tayo o pinabadala po si Kristo para doon sa mga tao yun. So, ngayon na wala na si Kristo, paano po natin maaabot yung mga tao yun? Diba? Mainit. Yeah. Kita mo kanina, si Lord Jesus, walang pulpit o, walang aircon. Tama? Nakatayo siya sa madaming tao. Saan siya nakatayo? Sa bato. Tama? Hindi pa lang sa pulpit o. Wala man lang siyang, cutie-cutie na may mga, na bulak-bulak na table na bali man lang yung, hawakan mo na para mag-relax habang nagtuturo siya. Wala. Nasa hinitan talaga siya. Diba? Gaano kadami ang preacher ngayon na kailangan mo na meron na kotse para pumunta sa dapat puntahan. Dapat diba? So, nagkakaroon tayo ng limitations because ang tingin po natin, yung pagtawag po natin, kailangan provided ng lahat. Tingnan po. Minsan po, naisip ko po yun na paano ba ako tinawag ng pastor? Yung lang mag-pastor eh. Bakit? Kasi, di ba, nasan yung heart ko? Alam ko na na kailangan tawagan, may sakit, si Lola may sakit. Pero hindi ka nagparamdam, pinag-pray mo naman. Si Lola daw may sakit, o yan, si Lola. Yeah. Tinawagan mo ba? Hindi. Pero pinag-pray mo naman. Yeah. Yeah. Pero, pag nakita mo, bakit wala sila ng Tuesday? May sakit nga. Anong sakit? Bakit may sakit? Ganun, di ba? Merong heart. Diba? Nararamdaman na. Ganun po. So, habang inaaral ko po ito, yung isang Tuesday, nag-release po si Lord ng galing sa isang CR natin about doon po sa review. Diba? So, kasi po ba nare-review? Hindi. Diba? So, ako, hindi nga po masayang ma-review eh. Diba? Kaya, minsan, yung mga sin natin, yung mga kakulangan natin, huwag natin pag-usapan. Kasi, parang na lang naman yung napapag-usapan natin yung sin, diba? Hindi na nakaka-motivate. Diba? Kasi more nakaka-motivate kung anong masaya. Tama?
Pero pag mga problema, sabi niya, problema na nga itong, problema na nga ako sa bahay mula Monday to Saturday, pag pumunta ka pa dyan sa church, problema pa rin. Di ba? Hindi ka na bumotivate. Tama po, sino po ba yung hindi na bumotivate dito? Pero, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Okay? Na, yung isang Tuesday na yun, ito. Gusto kong i-share ito sa inyo. Wait lang po. So, ang message, hindi ko na yan yung vision yung na lang, kasi, yung message na lang ni Lord. So sabi ni Lord, half of the IPN ay nagpapasakop pa rin sa aking proteksyon. Half, kalahati lang. So, hindi pa tayong lahat dito. Yung natin lang isa. Yeah. Kalahati na lang. Ang sabi ni Lord, nagpapasakop pa rin sa aking proteksyon. The other half are at loss. This is due to the rebellion, confusion, worries, anxiety of what lies ahead. And disobedience. Mas mainam pa nung walang alam at hindi ako nakikilala. Kasi ako'y nakilala, pinagsilbinahan, minahal, ngunit sa huli, ikaw ay lumayo at tuluyang nawala sa aking presensya. So, ano yung message nila? Parang, as a pastor, pinangnan ko yung weight nitong message nito. So, parang kaagad-agad, naisip ko, kung wala na pala yung heart ng mga tao, lumayo na, tuluyan na wala sa presensya ng Diyos. Ano kaya? Itutuloy ba natin itong, itong church natin? O isasara na lang natin ang church natin para ma-rescue yung kalahati? So, bawat isa, pinagsalita ni Lord. Bawat isa pinagsalita sa amin. Isa lang po sa amin yung nagsalita ng pinakamaayos na ang unang niyang ginawa, nag-repent siya. Ako naisip ko kaagad, sino pong kalahati ko? Di ba? Hindi ko tinimig yung sarili ko talaga, promise. Kasi sinabi ko, hindi, nandiyan naman ako, kasama ko dun sa kalahati. Na nandiyan pa. Di ba? Pero, may isa kang kasama, di ba, yung Tuesday session, nang sinabi niya, naluha siya, ano yung heart niya, na pagabag yung heart niya, at naisip niya agad yung sarili niya. At sinabi niya, Lord, so, nag-repent agad siya. Yeah? So, kita mo, iba-iba talaga ang puso na mayroon tayo. Tama? At sa lahat ng nakaupo doon, magkakaiba. May arrogance, may iba't iba yung natin, yung take-up natin. And then, ang sabi ko niya dito, ano daw ang action plan? Current status is like the heart of Nehemiah. Blessing upon blessing has been given. Every time I hear your prayers, but forget about me when your prayers are answered. I am seeking and looking at your heart right now. They are like a candle whose light is flickering. I am sad. IPN is like Judas gate, destroyed and burned. Your question, Cynthia, is what to do. You know it. However, it is the willingness and obedience to do it. Even though I gave you what to do, but the challenges is the willingness to do it. So, hindi ko po ito pinost dun sa, sa leaders group chat. Inaantay ko po sila, nahingi nila sa akin. Sad to say, wala pong humingi. Sad to say, wala pong humingi sa akin na i-post yung message mo o ibigay ko po sa akin. Siguro, naiintindihan nila na by their heart. So, pero po, same thing po, puso natin yung hinahanap ng Lord. Amen? Yung puso ng bawat isa sa atin. Sa tagal po natin na nakaupo, sa tagal po natin na nagbasa, sa tagal po natin na magkakasama sa hirap, sa ginhawa, sa saya, diba? Hinahanap pa rin ni Lord yung puso natin.
Okay, hinahanap ko. Diba? Kalahati na lang. Pag ang puso, kalahati na lang po ang hindi na buo. Broken community. Broken heart. Okay? So, next please. Okay. So, broken heart. Broken na. Ang heart natin is broken. So, Jesus can form the book for the broken hearted. Because of disappointment, rejection, and resentment. Kuha. Amen po. So, a lot of us, or some, kung may nakaupo man, o yung mga wala na po dito, tanapin natin, they have experienced disappointment. Okay? Disappointment. Bakit po tayo nag-disappoint? Ang disappointment po come from expecting, okay, so much dun sa result na dapat na makita natin. Tama? So, ang ginagamit po natin dyan, labasehan, mata natin, at karunungan, kaalaman, okay, na binibigay po ng mundo ito. Tama po ba ako o mali? So, kaya tayo nagkakaroon po ng disappointment. Kasi po, hindi tayo na-please. Which is, doon po sa sinabi ni Lord, ang heart ni Lord is, lonely. Humbleness, humility. Tama? Magpapakumbaba, treating others better than you. So, pag meron po tayong disappointed, it means meron tayong expectations. Tama? And hindi natin nakita yung expectation na meron natin. Ang tanong ko, di po ba ang expectation natin supposed to be, okay, ay sama-sama tayo na nagre-rejoice sa presence ng Lord? Hindi tayo nagre-rejoice dahil ginawa ni pastor ito. Dahil nakita ko sa church ito. Hindi po. Tama? Ang rejoicing natin is seeing na magkakasama tayo na nagpupuri sa Panginoon. Tama? So, sa akin po, ano po ang way sa ang sabi ni Lord, okay, kaya po, meron pong nag-approve sa akin, nag-pray daw po siya ng Friday. Yung Friday. And, pinakita daw ako doon sa kanya. Okay? So, nung nakita niya daw, ang sinabi ko ng pinakita niya sa vision, meron isang parang nagbasa na parang bahoy. Tapos, nilagay, may nakasunod daw yung mga tao. Sabi ko, ano sinulat? Sabi na, sa papel ko, sinulat nila yung masasabi nila tungkol sa IPM. Okay, sabi ko sa inyo hindi ko ito share sa mga leader. Lalo na hindi ko share ito sa congregation. Ngayon lang, tama. Pero, okay, kung okay naman yung ano niya, yung kaninang message yung binibigay na sa akin. Sabi ko, makinig ka sa preaching sa unahan ka. Si Carla ba yun? Nasa unahan si Carla ba yun? Hindi ako yun. Hindi daw siya yun. So, okay. So, isusulat daw sa papel. Okay, isusulat daw sa papel. Siguro to, mga disappointment. Nakaramdam po ba kayong rejection? Ilagay nyo, resentment. Okay? Naramdaman niyo po ba to? Kaya, broken po ba ang heart nyo? Because, kung broken po ang heart nyo, yung heart ni Jesus ay para sa inyo. Sa mga ganito. Amen po? Kaya po ba to? Okay? Jesus came for you. Because your heart is broken. Okay? In prison. Okay? Physical prison. Diba nakita po natin yung pinuntahan natin, diba nagpakain tayo sa prison? Tama po. Kaya nakita natin doon. Kahit yung dalahan mo sila na napakasarap na pagkain, bigyan mo sila ng lahat, hindi po magiging masaya ang puso nila. Kasi even po sa higaan o upuan, ano po yung by schedule. Diba? Kung sino po yung kailangan na matulog. Sobrang init. May electric fan sila pero maliliit. Kanya-kanya. So, tatapat sila dun. So, kumbaga, kahit siguro ang galing dun sa kanila, hindi nila mariramdaman yung kasiyahan, yung joy, yung love, yung peace. Hindi po. Tama?
Minsan puntahan niyo po sila para maramdaman niyo. Kaya hindi mo po gugustuhin ang lugar na yun. That's why, diba? Ang heart ni Lord para sa kanila. Diba? Gusto nila na buksan yung rehas na yun at palayain sila. So same thing din po. Diba? Sa atin. Diba? Gusto ni Lord, makalaya po tayo. Ano po ba, kung hindi ka po nandun sa physical na imprisonment, siguro, ito, prisoner of addiction. Anong addiction ang meron ka? Kasi, alam niyo po, maaari na nadi-disappoint ka. Okay? Kasi, mismo yung heart mo, okay, wala na doon yung spirit ng Lord. Baka bumalik ka po sa dati. Anong addiction ang meron ka? Diba? Nahimak hindi ang addiction na yan sa, diba? Sa mga pinapanood natin. Dami. Gaming. Ayaw wala ng gaming. Magagalitan na tayo ng parang na lang kami mga nag-games ang naiisip nyo. We are so, diba? Kada na lang, ano pa kasama si mga gamers. Kaya, pinagkakakitaan na ngayon namin ang games. Mali pa rin yun. Iwan kanina, hindi mo nakikita kung ano ang tama at mali. Diba? Kailangan, tayo po na nandito na sa Panginoon, kailangan mag-remain na tayo sa Lord kasi ang dami pang i-rescue. Tama? Kung tayo po na inutusan ng Lord, lupay-pay na tayo, paano pa po yun? Problema pa lang yan sa pansarili natin. Diba? Prisoner of ignorance. Prisoner of fear. Pagkatakot. Ay, nakakatakot naman ng ano. Baka mamaya, may sabihin silang ganito. Natatakot akong ganito. Pero di ba puro takot yung nananaig sa atin? Tama po? So, ano po ang pagkatakot na meron kayo? Anong mga addiction? Anong mga bagay na dapat alam mo pero hindi mo na alam na napabayaan mo yung sarili mo, kaya sa mag-aral ka, anong ginagawa mo? YouTube. Umaga, tanghali, gabi. Diba? Ay, hindi ko makita. Nasaan si Vanessa? Vanessa, hindi ko ka ba? Hinahanap ko si Vanessa. Kasi, parang wala pa si Vanessa. Yun. Kailangan po, alam po natin, okay, nagbigyan ng limitations yung mga ginagawa nito natin. Tingnan po. Okay, so next. The blind. Physical blindness. Matindi po ang physical blindness. Yeah. Kailangan mo yun. Paano ka pupunta pa ng ano, paano ka palalakad? Diba? Hindi mo naman i-enjoy ang buhay. Okay? Or, ano yan, people who do not know how to live with each other. Physical blindness din po yun. Kung hindi mo alam kung paano ka mabuhay, nakasama yung katabi mo. O kasama yung tao sa paligid mo. Nakaling katabi. Natanggap niya rin. Wala siyang katabi. Okay, so spiritual blindness, people who closes their eyes to the goodness of God and do not need a Savior. Okay, God to know. Wala yun. Okay, yan o po. People who closes their eyes to the goodness of God. Alam po natin na nandiyan ang presence ng Lord, binibless po tayo para hindi natin ma-recognize. Amen po. Dumating po ba yan sa life ko? Dumating po yan sa life ko. So, sabi ko, Lord, ang dami kong bayaran. Tapos, sabi ko nga sa inyo, may isang nagkwento sa akin na, bless siya ni Lord ng 1,000 pesos na. Sobrang saya nga namin. Nagpupuri na siya kay Lord. Sabi ko, grabe, Lord, makasalanan talaga ako, Lord. Sabi ko, bakit? Kasi yung blessing na binigay niya sa akin, siguro mga 100 times na, or baka 100 o 1,000 times nung blessing na natanggap niya. Pero hindi ko talaga, hindi ako nakangiti. Kasi kulang pa rin ito Parang, alam mo yun? Alam mo yun? So, nakonggit ko talaga ako doon. Sabi ko, Lord, grabe. Hindi ko na nakita yung kasi nakita ko lang pala talaga yung needs. Hindi ko na appreciate yung blessing na yun. Diba?
Nalungkot talaga ako doon. Sobrang nilulungkot ko doon. As in, may point pa na sabi ko sa Lloyd, ang daming pagpapala mo sa akin, kung bibilangin ko, sobra-sobra, kung ilang million na yun, sobra-sobra na sa, alam niyo po yun, sobra na yun na para sabihin ng iba na, na hindi ka, sa iba, blessed na sila noon, pero sa akin, yung mga duman sa akin, million na, pero parang feeling ko, ngayon, hindi ako blessed. Sabi ko, bakit hindi ko ma-realize yun? So, dumating po sa point na sabi ko kay Lloyd, kung magkakasakit ako, huwag mo naman akong bigyan ng sakit sa oras na wala akong pera. Kasi ano nilang sasabihin ng iba kung, halimbawa, ma-ICU ako. Halimbawa lang naman, pinangunahan ko yun. Ma-ICU ako. Di bang hinihingi ba nila ako sa gobyerno? Uy, pipila ba ako sa DSW? Ang sakit ng mga ilan. Sabi ko, Oversecret ka. Para sa iba. Tapos ako magkakasakit, hihingi ako sa iba. Uy, gosh, parang, kaya naman yun, dumating talaga ako sa point. Ay, layo ko ng gano'n, layo ko, please. Sabi ko, i-rescue mo na ako, Lord. Kailangan ko na ng rescue. Parang gusto masabi, sasabi na ako ng gano'n sa Lord. Ha? Tapos, dumating pa sa point na, itong last week, actually, nung Monday, naman ako. Tapos, dumating sa bahay, may point sa amin. Dito na po kita siya, dito hindi lang ako kumatok po siya kasi sakit po siya kung saan yung mag-isaan. Kaya sakit na siya mo, para malaman ko, hindi kasama akong, tao talaga dito, hindi lang nalagigil. Tapos, bakit po? Pinagtatawanan ko po yung sarili ko kasi sobrang sakit mo sa kamo, pag tinapak mo talaga ako, sobrang talaga ito, hindi ko malaman kung paano ko siya iahapak. So, nangyayari, sabi ko na yung kasi yung pag-umayan para ito. Bakit mo ito muna ko bakit? Right po. Tapos, nung tumayo ako, ginawa ko, masakit iahapak, tumatalon ako isa na yung mama ko. Ang danger naman, babagsak ako. So, gumawa ko ng kaparaanan. Kumuha ko nung carpet. Basta parang carpet na makapal, na soft lang siya. Lumulod ako doon. Sana pala magpapalit na lang ako ng Masakay na lang ako doon. Parang pamura siya sa akin. Gagaling ko. Sinasakay ko talaga yung stroller. Kasi naman masakit mag-inaka. Hindi yung tumod ko na rin. Lord, ako ginagawa ko. Lord, salamat po sa mga paa. Ayun ko po na-appreciate ko yung dalawang paa. Mahirap pa talaga. Kung wala pa na talaga tayong Lord, tulang natin yung gagamitin. Ay, hindi ka pala maglalas. Kailangan mo matatuloy pa. 30 minutes na tuhod lang talaga yung gagamitin mo. Hindi pala talaga kaya. So, thank you po sa paa. Sabi ko, Lord, na-appreciate ko kung nabiligyan mo kami ng dalawang paa. Yung nakakalakad kami ng kapag sa ito po yun. So, blind tayo sa lahat ng gaan pabuti at gaano ka makapangyarihan ng Panginoon at ilagay niyo ng tama lahat ng natin ng pati ng kakawa natin. Hindi pa talaga kaya ng tao na walang paa, hindi mo talaga gamitin. Diba? Na-experience ko po yun. So, dito po,
Okay? Yung closest, bakit ko na ano ito? Yung we are closing yung eyes natin sa goodness ni Lord. Parang, sa dami ng ginawa ng mabuti ng Lord, parang, pag every time na meron na nangyayari sa life natin, ang inaalis ka agad natin sa yung presensya ng Diyos. Tama? Bakit parati po natin ini-exchange ang presence ng Lord? Okay? Sa mga bagay, lalo na dito lang sa mundo. Tama? Pag ano ka lang, nabigo ka sa pag-ibig, di ba? Kikiling mo na yung buhay mo. Hindi ka nakakain, hindi ka na matutulog. Tapos, di ba, parang, totoo naman talaga, sabi ko, Lord, grabe talaga yung namin, grabe talaga yung kasamaan namin. Even doon sa sinabi ng Lord, doon sa mga leaders, sabi ko, Lord, sobra talaga palang, napariwala ng kami. Ang sobra talaga na, na wicked na yung heart namin, evil na talaga. Bakit? Kasi, even sa magkakasama lang, mga kaligal mo eh. Diba? Makatipid ka. Kung nakakatunaw ang mata mo eh, nakosin nila na yan. Diba? Katindi talaga ng, diba? So, minsan, hindi natin nare-realize yung yung heart natin, which is, hindi na naglilintay ka. Hindi na naglilintay ka. Okay? Nasa self na nasa ay na naman tayo. Ang huli ng bayan, ang mabuti, okay, kaano-ano, yung sarili lang talaga natin. Anyway, Jesus said, okay, for the oppressed, people are taken advantage, kicked around, and put down, abused, rejected, then affected by drugs. Actually, kahit nga sa pagdadasal natin dun sa sa mga victims ng war Middle East, sa Ireland, and sa Israel, sa Iraq, diba? Oo. Hindi tayo doon, yung heart natin wala doon eh. Diba? Kasi nakasalter lang tayo doon sa war na nangyayari sa sarili natin. Diba? Sa loob ng bahay natin. And paano pa kung lalabas tayo? Diba? Makikita mo pa yung kapitbahay mo. Diba? May word po ba kayo sa kapitbahay mo? Diba? Kami, friends sa kanyang kapitbahay natin. Tapos, grabe. So, sabi ko rin, nga, kailangan namin na talaga na magtitindihan ang nakita pa rin yung puso mo. Yung puso ng Diyos. Kasi, alam mo, yung mga taong tinake advantage, ang dami. Diba? Kahit na nasa Facebook pa lang, diba? Magpo-post sila doon ng mga bibili mo, tapos bibili ka, magpapadala ka ng pera, tapos take advantage ka. Ang sakit kaya nun, nag-aantay ka. Na-imagine mo na kung ano yung kakainin mo. Tapos isang oras lang, sabi niya, nandiyan na yun, tapos umabot na ng 30 minutes, apat na oras, diba? Grabe yung heart, tatandaan mo, nagigats mo ako, sobrang sakit, ma-disappoint ka, walang dumating, nagbayad ka, tapos, wala. Tulala. Buto. Diba? Kick around, put down, diba? Sabihan ka pa na, grabe ka, tanda-tanda mo lang, na-take advantage ka pa. Ano yan? Parang intangible. Grabe yun. Minsan may mga bagay tayo na ayaw na natin ipakita kasi ayaw na natin ma-highlight yung abuse ng society sa buhay. Anyway, pero dumating si Jesus para dyan. Mayroon pa ba nilo? Sabi ng Lord, or I have given you an example that you should do as I have done to you. John 15 verse 15. Okay. Ngayon, kung nakita natin ito, okay, naiintindihan na po ba natin ang puso ni Jesus? O magulo pa rin? Anyway, may tatlo na akong example dito sa parables, tatlong parables ni Jesus. So, noon po kasi si Lord Jesus, okay, nagtuturo po siya, but he teaches na
the way how we teach ngayon. Dati po ay stories lang or parables. So, sa parables ni Jesus, which is very, common sa lahat, tama. Pero nakita ko po yung isa sa mga, sa mga parables na yun is yung the prodigal son. Okay? Ngayon, sabi ko nga, tatlo po yan dapat na story na yun na gusto kong i-share sa inyo. Pero, isa na lang, parang uwi na tayo. Sa prodigal son po. Pero balikan nyo naman. Kasi may sineran ako, sabi niya sa akin, na marami, isa na lang. Kasi pabibigyan kita. Request mo to eh. Kasi na nila umuwi. Pero umuwi ko. Okay, the prodigal son. Okay. So, sa prodigal son po, may tatlong common na character doon. Tama? Minsan, number one po doon, syempre, sino? Or yung prodigal, walang tayong topic ngayon, walang prodigal son. There's a prodigal son, which is the younger son. Siya yung young son, yung pinaka-bunso, who demanded his inheritance. Okay, ano bang inheritance? Inheritance na form of money, pera. Kinash out niya na kaagad, buhay pa yung magulang niya, kinash out niya na kaagad yung inheritance niya. So, parang sinabi niya, tatay, kinukuha ko ng pera para sa akin, patay ka na. Yan ang culture yan sa Jesus. Okay? So, dito po yun. He took the money, left the phone, okay, umalis ng bahay, wasted it, at tapos on what looks like a joy, at left. So, kinuha niya yung pera, nagpakasaya siya, ginawa niya yung lahat ng bagay, akala niya masaya, pero hindi po yun talaga masaya kasi naubos niya yung pera niya, wasted lahat, okay? Nawala lahat, okay? And suddenly, nakita niya yung sabi niya na empty, wala na, ubos na, zero. And then, dahil po doon, saan po nagpunta? Saan po siya napunta? Okay. Let's try po yung family that time. And then, so as consequences, dahil wala na, may family pa, ano mangyayari? Kahit mag-beg siya, wala magbibigay sa kanya. So, he end up starving, broken, so bye. Yeah. So magkalirik natin, may kayo dito. Wala kayo pumasok. Pero paano pa may magdala dito ng baboy? Kimbal sa freezer lang. Di ba? Kaya, grabe, ang naging pain niya. Mga pigs. Nandun siya sa kwan na, baboy. Doon na siya nakatira. Hindi na siya, wala na siyang pangbahay. Wala na siyang panghotel. Di ba? Wala na siyang pangkain. So, nag-share siya ng pagkain dun sa pagkain ng baboy. Tama? Pag kayo po ba ay, nakaranas na po ba kayo ng ipakain sa inyo pagkain baboy? Ha? Sino na po dito nakaranas kumain ng pagkain baboy? Leftover lang. Hindi ko yung pagkain baboy. Ang pagkain baboy pinagsama-sama na lahat ng panis. Tama? Tama. Yung aso na hindi pinapakain ng panis. Diba? Hinihilan yun ng dog food. Yung cat, ni Sir Nan, never yun na pinakain ng panis. Or, nag-leftover. Binibilihan niya yun. Cat, steak. Diba? Paano yung tao? Isipin niyo po, okay, kung pakakainin ko kayo. Okay, kung pagkain natin. Pwede naman, lutuin natin. Noon sa Bicol, okay, kumita ko ng maraming pera ng bata pa ako yan. Mag-uutusan ako ng nanay at tatay ko na bumili ng pagkain para sa mga baboy. Yung mga kasaba yun na medyo tuyo-tuyo na, yung mga ilang araw na hindi nabenta. Tapos yung mga, mga system nung gabi. Yun. Ilalagay yun sa sakos na sa akin. Pinapasan ko po yun. Hindi ko po yung inaano ha, hindi ko yung pinatricycle.
Bakit? Sayang. Patay si Ken, diba? Diba? Pero ngayon, pagkakotse, ayaw lumalis. Wow, grabe ng pinagbago. Diba? So, kung lumino ka, makikita mo yung goodness ni Lord. Diba? Nagsimula ako na, kumikita na ako ng pera, bata pa ako. Karga-karga ko ng, ano yun, pangkain ng ano yun. Puputulin mo yung, i-chat-chat mo yung bilog-bilog ng mga ano. Tapos, pag-ahayuin mo yung dalawang yun. Yung pagkain, malinis pa yun. Pero yung mga panis, diba? Ano yung mga panis? So, isipin mo to, diba? Ay, kami noon, wala makuha pagkain. So, panis natin yung papakain sa mga baboy, diba? So, gutom, gusto siya, walang pera, na, diba? Grabe yung hardship yung naramdaman. Suddenly, nag-decide na siya. Naisip niya yung mga katulong nila. Doon sa bahay ng tatay ko, ang mga katulong doon, masarap ang pagkain nila. Di ba mga katulong, dahil ako ikaw ang nagluto, ikaw ako, ikaw unang kakain. Di ba? Ikaw una. Di ba? Bago pa nila matikman lahat, ikaw ko. Yung mga nag-prepare, kain mo ng kain. Sila muna. Tama. So, naisip niya yun. Sa bahay ng tatay mo, hindi niya mararamdaman itong situation nito. Ang plano niya, hindi siya uuwi bilang anak. Okay? Mag-a-apply siya sa sirkam, ang mamasukan. At least doon, meron po siyang bahay na maganda, masisulungan na maganda, at makakain po siya ng pagkain na tama. Ayaw niya po i-claim yung sunship. Okay? Okay, tapos, tingnan po, sa head mo, yun naman po ang nakaplano. Ayan. So, tingnan po natin ng next na. Ano yung tatay? Nung nalaman ng tatay, okay, yung tatay kasi, he longed for his missing son, at na-learn niya na padating, okay, yung anak niya, instead na mag-antay siya sa anak niya naman. Kayo ba si Sir Nan? Kung maganda yung si Sir Nan, takot na kayo dapat. Diba? Tapos, nakalitan niya na dapat yung sasabihin. Okay. May lecture na yun. Tama. Antayin mo. Buti nga ito yung nag-asawa eh. Umaya na ito nakakatakot at nakakahawa. Diba? Kung si Sir Nan yung ready na yun, maka-lecture na. May litay na nakakay ng sasabihin. Lalabi-lalabi. Okay? Pero, while nakita niya yung kanyang anak na malayo pa, ano yung ginawa niya? Tumakbo na. Yung kakay, tumakbo na. Noon po daw sa Jewish culture, ang mga matatanda, hindi po tumatakbo. Kasi ang suot po nila ay mahaba. Hindi sila tatakbo talaga. Pero, yung tatay niya, malayo pa yung anak niya, tumakbo na siya. Okay? Hindi niya na antayin yung anak niya makarating. Malayo pa tumakbo na. And, nung nakita niya yung anak niya, okay, nang lumapit siya, hindi niya tinanong, diba? O ano? Nakasatisfy ka sa buhay mo, wala dito Or umbag ka agad. Hindi po. Inakap niya kaagad. Isipin mo ilang araw na naglakad. Pawis. Yung amoy ng baboy. Diba? Amoy na. Diba? Maliho ka muna. Pagod ka amin. Diba? Nagagalit ka. Masaya. Maliho ka. Bago mo yung nakap. Pero ang ginawa ng tatay niya, inakap niya. Tama? Nung inakap niya yung anak niya, okay? Hindi po siya nag-antay sa anak niya na maghingi ng apology. Diba? Walang apology. Okay, bago pa makabukas ng bibig yung anak niya para sa apology, sinabi, winelcome na kaagad siya ng tatay niya. At nag-order na kaagad ng tatay niya ng bagong damit, sa bibilisan, ring, singsing, okay? And maghanda ng bigil. Okay? Pinapaghanda niya ng bigil.
Amen. Grabe, jackpot, no? Kinash out na yung inheritance niya. Inubos na. Pero, walang pagalit. Di ba? Bibihisan. Binigyan pa ng ring. Tapos, papaghanggapan ng piging. Merong feast na gagawin para sa kanya. Para i-welcome siya. Ano naman mararamdaman nung pangatlong karakter natin? Next, the older brother. Okay, the older brother, the one who stayed, the one who worked, and the one who thought he deserved everything. Siya po yung nag-stay. Siya po yung gumawa lahat ng trabaho na dapat trabaho yun ng anak ng may-ari. Diba? Kung baka siya yung managing director, minanagement niya lahat ng ari-ari ano meron sila. Siya yung kasama ng tatay niya. Okay? Inisip niya, kinash out na ng kapatid ko yung mana niya eh. Tama? So, nag-iisip siya na ito lahat ng pinagpaguran ko, akin to. Sa akin naman ito mapupunta eh. Tama? Deserve everything. Tama? Anong nangyari nung nakita niya yung tatay niyang ganun ginawa? Pinaghanggapan ng piging. Eh ako nga na lang dito, kahit minsan man lang, hindi ka nag-offer sa akin at isa man lang na pa ako na i-reaching dito para hindi man kain-kainan kami. Di ba? Walang ginawa ng gano'n. So, he was furious. Bakit? Because ang feeling niya, he was wrong. Okay? Mali ito. Sobra itong ginawa sa akin. Di ba? Ganun yung puso niya. The grace that the Father gave felt like injustice para sa injustice yun. Yung grace na binigay ng Ama para dun sa iyo. Injustice para sa Ama. And the mercy for that rebellious son felt like an insult sa obedience. So, eto ngayon. Parang tayo to. Alam mo to? Parang ito yung heart ni Lord sa lahat ng tao. Para sa Ama, para sa anak na rebelde, para doon sa substantive na anak, feeling na deserving po siya ng lahat ng meron siya. Lahat na dapat ibigay sa akin. So, ano po, sa moment na to, alam ko po na ini-express ko sa akin yung Lord, kung yung katulad natin na nakakakilala sa Lord na nawawala pa rin sa akin. So, maaari po na ang pagkawala po natin sa Panginoon ay dahil po sa katulad dyan po, rebellion. Diba? Nag-rebelde tayo. So, tingnan po natin ang sarili natin. Kasi wala po talaga na makakatulong sa atin hanggang hindi po natin na-picture out yung heart natin. Kasi alam na natin, establish na, doon pa lang sa Luke 4, kung anong puso ang meron sa Jesus. Diba? Ngayon po, meron pa ba yan dito? Okay. Yeah. So, maybe po yung heart na meron tayo is like the heart ng younger son. Rebellious, okay, running away, okay, nagpo-fall sa lahat ng mga tumagay, tapos napapahiya na dun sa consequences ng action na meron tayo. Or maybe, parang katulad tayo sa other side na nakita natin yung sarili natin na faithful, okay, obedient, pero outward lang yun, inward, bitter tayo. Bakit nag-serve naman ako sa dito? Parehas sila. Bakit sila ganito? Bakit sila meron ng ganyan? Bakit sila ganito nangyayari sila? So, ito po yung pilitin na nandun. Yung puso po ni Jesus, kahit bitter tayo, kahit po, katulad tayo ng younger son o ng oldest na panganay na anak, para parehas ng puso na yun, may puso sa Jesus para sa atin. Para sa ating talento. Lahat ng ito na ginawa ng Panginoon. So, ang nakakatuwa po dito, kasi
doon sa lahat ng pinag-usapan po natin, nasa bayan nila. Alam po natin na ang puso ni Jesus ay always, ready to forgive, full of compassion, ready to embrace, ready to restore, and, ano ba yan? Next. Dara? Hindi kayo. So, ready to, ready lahat si Lord. So ngayon, ang tanong dito, tayo po ba, ready rin po natin na baguhin po yung situation ng heart na meron ba po tayo dito? Because, yung heart po ni Lord, ano man pong situation na nandun po sa atin, patuloy po na hindi nagbabago ang Panginoon. Sabi na, He is the same yesterday, today, and forever. And ang cross na nakikita niyo ngayon is the same thing po yan, para po yun sa lahat. Yung isang buhay, okay, para sa lahat ng kasalanan na meron tayo, para sa lahat ng taong nagkakasala sa Kanya. So, kung i-refuse po natin yung love ni Lord Jesus sa heart natin, alam po natin na tayo pa rin yung sinasabi natin na kailangan pa rin na buksan ang ating mga puso, yung mata ng ating mga puso, para po makita po natin how the Lord extended His mercy and yung compassion na meron po sa atin, si Lord, hindi po nagbabago. So, ang alam ko po, lahat po tayo, okay, na-receive po natin yung mercy ni Lord. Na-receive po natin itong compassion na meron si Lord. So, bawat po isa sa atin, ang gusto ng Panginoon, makita niya, yung dun po sa kanina sa John, balik ko nga po yung doon. Sa John 15 verse 15, for I have given an example that you should do as I have done. So, alam ko po na may pagtawag si Lord sa bawat isa po sa atin. At ang maging po tayo na, tayo po yung mukha ni Kristo dito sa aming Panginoon. So, with that, huwag po kayong matatawa kasi baka mamaya makita niyo yung face ko, face yung kasama natin. Uy, yan ba yung mukha ni Kristo na dapat na nandito sa mundo dito? Pati, katulad ni Jesus, huwag po tayong mag-usga that the mercy of God be upon our brothers and sisters. Huwag po natin sila pusgaan. Makaupo na po sila dyan. Okay? Tatandaan nyo, lahat ng pinagdaanan niya, napagdaanan niyo rin. Okay? Yung problema niya, magkakaparehas natin pinagdaanan. So, sa akin po, alam ko po na ang heart ni Lord, okay, nag-aantay lang po siya sa akin ulit na mag-commune sa Panginoon. So, doon po sa kausap ko kanina, sabi niya, nakita niya daw po yung backbone. Okay? Sabi niya, tatapusin, hindi niya alam kung hindi niya alam itong preaching. I-invite daw ang bawat isa to, nire-dedicate natin yung life natin kay Lord. Okay. Kung sa time po natin ngayon, tayo na ito yung mga nalinis ng Lord, tayo na ito na pinoprotektahan ng Diyos, tayo na tinanggap na natin si Lord as Savior natin, tayo na yung mga mananampalataya na nakadepende sa Diyos, tayo na yung nagsasabi na we are already an expression of victory in Lord, and we are already sheltered dun sa Lord. So, inaanyayahan ko po kayo, kung meron po kayo ng mga bagay na nakikita nyo po na mali, sabi po noon, isulat nyo daw, huwag nyo lagyan ng pangalan, pero pag lagyan ng pangalan, sige, babasahin ko pa. Pero ang sabi ni Lord, instruction, huwag daw lalagyan ng, huwag daw po lalagyan ng pangalan. And, with that po, meron po ba tayong papel dito? Meron po ba tayong ballpen? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Ang instruction po, isulat daw. Ano ang nasa heart mo para sa ministry, para sa sarili. Para sa ministry ko, para sa sarili. So, pagkatapos na po nun, isosurrender natin kay Lord at muli daw ay magkakaroon tayo na rededication. I-rededicate mo sa sarili natin sa Panginoon.
Naiintindihan niyo ba? Thank you, Lord. Ano daw isusulat? Yung ba nagtatanong, ano daw isusulat? Isusulat mo daw kung ano yung heart mo, ano nasa puso mo, sa loob ng puso mo, para sa ministry, para sa IBN. At, halimbawa, para sa mga taga-IBN, kung meron ka, kung hindi sa church, may isang tao, iba pastorat siya, ito yung ano ko sa iyo, pastor ba? Para kung kasi makingit ka pastor. So, ilalagay daw po, tapos, isosurrender mo. Isosurrender mo dito. And then, that's ready yung heart natin. Familiar sa akin. I know, right? Dahil dyan, ang dami. Kailangan niyo pala ng volta. May volta natin. Sa guide. Pag may daw pong lagyan ng pangalan. Hindi na makakabalik. Hindi na makakabalik. Ano po? Ano friend ko ka? Mama eh, hindi na. Wala ka na sa akin. Wala po akong dalang mga volta. Kasi kanina lang po yan. Ano yung nasa? Ay, tapos sa tayo. ibang tao siya sa Nag-ministry sa sarili mo, sa ibang tao, sa family mo. Ano nila sa puso mo. Ay, sira ka. Kasi huwag mo lang lagyan ng pang. Kung gusto mo lang naman. Sa nalilong po na. Kung nasa kahit nasa stomach. So yun po. So kayo din po dyan ang mga nakawatch sa amin ng live. Kung meron po kayong gusto sabihin, PM. Pag-PM na lang po si Carla. Hindi po. You just breathe. Huwag po kayong mag-alala. Pinadala po dito sa Lord. Dalawang bagay lang po yung pinapractice. Lagi. Yeah. Marami po na mga kay Lord, di ba? Pero marami na nag-hit sa kanya. Kaya marami na nagsabi, hindi pa ako siya sa krus. So, okay lang po yan. Matatanggap po natin. Ay, so, kung tapos na po kayo, dalhin niyo po siya dito. Sa inyo. Kayo na. Asan po yun? Saan?
Ito habang ito nagsusulat, parang isa, binigyan ko tayo ng information ng galing.
Sige po, nandito na po ba lahat ng papers? Pass your paper na po. Palagay na lang po. Bibilangin ko po yan, pero ako na papers natin. Kailangan nagsulat po kayong lahat. Sino ang nagsulat? Well, magsulat ka po eh. Sino hindi nagsulat? Instruction po yun. May disobedience po ba tayo dito? Sige po, nandito na po lahat. Ilan na po tayo. Ikaw nilo na po. Meron ka na. Sometimes po sa atin lahat yan. Kasi if we have an instruction we should follow. Hindi po tayo dapat mag-discipline. Okay. So pag hindi tayo nag-follow, gusto sabihin, ano pang use natin sa church? Ano pang use ng mga pastor para kumayo? Oo, tama. Sulat po sa video. Lahat.
nagsusulat. Ang haba naman, huwag mo masyadong madami. Major items. Dapat nagsasabi ka. Sabi ng oras. Okay. So habang nag-aantay po tayo sa mga kasama po natin na hindi pa tapos magsulat. Kung titingnan po natin, ina-address po talaga ni Lord yung conditions ng heart natin. Ang pagbabago po, hindi po yun sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. Okay? O sa anumang bagay. Ang pagbabago natin, because God is allowing, inaalaw po ng Diyos na mabago po tayo. Ang pinakapuso ng Diyos is to restore us, to redeem us, diba? To restore us back sa presence ng Lord. Pero wala pong magagawa ang Diyos pag tayo po ang nag-rebelde, na nag-disobey. Dahil po ang dapat po, choice po natin. Yung choice po natin. So, pinili po natin na mag-obey, mababago po tayo. Pag di po natin pinili ang pag-obey, hindi po tayo mababago. Okay? Magiging useless lang po yung yung ginawa ni Jesus sa cross. Okay? So, di bali na magiging useless yung na ginawa kasi kulang naman po. Pero yung si Lord, yun ang pinag-uusapan natin. So, sa dami ng sermons, sa dami ng illustrations na ginagawa dito para ipaabot sa atin yung puso ng Diyos at yung puso natin, puso ng mga tao. So, sa akin po, decision na lang po natin yung faith, yung pananampalataya ng Lord. Kung lalakad po tayo, lumakad na po tayo ng maayos. But the time is running out. We should not be affected ng overwhelming deception ni Satan lalo na sa pananampalataya natin. Ang good ay good, yung bad ay good. Alam po natin. No excuses about it. So, sino po nakakakilala kung gumagawa tayo ng tama? Ikaw. Sino nakakalam nun? Ikaw. That's ang Panginoon. Diba? Sino po ang nakakaalam ng kamalian natin? Tayo. Diba? Ang Panginoon. So, ganun lang po yun. Walang excuses. Tama? Nag-ano tayo for how many years na dinotolerate natin na excuses, lahat ng bagay. Pero hindi po. Ang dapat na po sa atin to stand firm. Ano po ba gusto talaga natin? Makita ang pagbabago, hindi magbago, sabihin. Diba? Kasi choice natin. Okay? So, meron pa po ba na nagsusulat? 21 pa lang po ano ko. Ilan dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan dapat? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, let's close our eyes. Hindi ko kung mag-disappoint kayo yung magpagalit. So, maalala niyo pa ako ng isa. Okay. So, Lord, we give thanks today, Panginoon, Lord God. We enter, O Lord God, Jesus, into your gate with thanksgiving, your word, good praise, giving thanks, O Lord God, and we bless your name. Lord, bakit po namin binibless po, Panginoon, Lord God, Jesus, Lord God, ang puso mo. Because, Abba, Father God, you are, O Lord God, Lord God, highest, O Lord God, Jesus, honor, O Lord God, that we have, Panginoon, Lord God. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the Christ, the Son, O Lord God, the living God. You are the Creator, the Counselor, guiding us daily, Lord God, to make wise decision. So tonight, today, Panginoon, Lord, allow us, Lord, na mga decision po making po namin would align, Panginoon, Lord God, kung sino ka po, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw po ang comforter ng bawat isa, Panginoon. Ikaw din po, Panginoon, na nagpadala, Panginoon, Lord God, ang counselor namin, ang comforter po namin, Panginoon. So that, Lord Jesus, Lord God, in sorrow and pain, in distress and hunger, Panginoon,
we can still grow near, O Lord God, to you, Panginoon. So Lord, right now, Panginoon, Lord God, you are the God that see us, Panginoon, Lord God, and you are eternal God. You are the Heavenly Father, O God, the Father, O Lord Jesus, Lord God, Lord God, whom, Lord God, who love, O Lord Jesus, His people so much, Panginoon. So, right now, Panginoon, Lord God, Heavenly Father God, nilalapit ko po ang bawat isa sa inyo, sa amin, Panginoon, bawat isa nandito po ngayon, nilalapit ko po sila sa inyo. Lord God, kailangan po namin, Lord God, ang forgiveness mo, Panginoon, sa oras na to. I-forgive mo po ang bawat isa sa amin, sa mga rebellious act na meron po kami, sa mga bagay, Panginoon, na nasa puso po namin. At Lord God, patawarin mo rin po kami, Lord, sa oras na to, Panginoon, at nakikiusap po kami, Lord, na palambutin mo po ang puso ng bawat isa sa amin, Lord God. Alam ko po, Lord God, na kung gaano katigas na po ang mga puso po namin, na hindi na po kami, Panginoon, na apektuhan ng anumang Panginoon, Lord God, na salita mo, Panginoon. Hindi na po kami na-apektuhan ng mga messages ninyo. Hindi na rin kami na-apektuhan, Lord God, Jesus, Lord God, ng mga preaching, Panginoon, upang magbago po kung sino po kami, Panginoon. Kaya, Lord, right now, Panginoon, I ask, Panginoon, Lord God, na alam ko po, Lord God, na it's not easy, Lord God, to walk right now, Panginoon, sa pagkatawag na meron ka po sa amin, Panginoon. So, pinipray ko po ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Sabi mo, Panginoon, invitation, come to me, those who are heavenly burdened, and I will give you rest, Panginoon. For your yoke is easy and your burden is light, Panginoon. And I thank you, Lord, that you are, O Lord God, the God, O Lord God, who, O Lord God, Jesus, lessen, O Lord God, yung burden na meron po kami sa puso namin. And we remember, Panginoon, even Panginoon ngayon, Lord God, sa mga faults and failures na meron po kami, Panginoon, Lord God, Jesus. Once again, Lord, nililinis mo po ang puso ng bawat isa sa amin. Sabi mo, Panginoon, Lord God, binibigyan mo po kami na clean slate, Panginoon, Lord God, to, time and time again, Panginoon, Lord God, na alam ko po na nagmamatter po sa iyo ang bawat isa na nandito ngayon. Kaya, Lord God, Jesus, patuloy namin, Lord God, Jesus, na alam ko po, Lord God, na patuloy, Panginoon, yung pagmamahal na meron ka, wino-work out mo sa heart namin, Panginoon, Lord God, ang bawat salita na mo, Panginoon, Lord God, na Lord God, na maging ilaw at liwanag ito, hindi po kami, Lord God, hindi po namin mararamdaman na we are wrong, O Lord God, Jesus, Lord God. And we want, Lord Jesus, Lord God, na maramdaman po namin, Panginoon, yung presence mo to be, Panginoon. So, Lord, fill us with the Holy Spirit, Lord, and we thank you, Lord Jesus, Lord God, na I know, Lord God, your heart for everyone, that you love us so much, Lord God, and we see everyone, O Lord God, as valuable, Panginoon, na ang mga anak mo, Panginoon, Lord God. And right now, Panginoon, we commit on forgiving all, Lord God, others, Panginoon, sa mga mali na nagawa po nila, Panginoon, Lord God. And muli, Panginoon, Lord God, let's stand up to the Lord. Nilalapit ko po sa inyo ang buong congregation. Sige po, tumayo po tayo. Lord God, Jesus, Lord God, sa oras nito, Panginoon. Lord God, lahat pa Lord Jesus, Lord God, muli namin, Panginoon, Lord God, na hindi ka ang kabutihan sa amin, Panginoon. Muli po namin, Lord God, Jesus, Lord God, na sinasabi sa mga puso namin, kailangan po namin kayo. Wala po ibang Diyos, Panginoon, Lord God, ikaw lang, ilang Ama, Panginoon, Lord God, tutulong po sa amin, hindi ka lang, Panginoon. Wala na Spirit po sa amin, Panginoon, Lord God, Panginoon, Lord God, Lord, fill us, Lord God, with your presence, Lord God, empower us, Panginoon, Lord God, to be the greater things, Lord God. And Lord, your Holy Spirit, Lord, fill mo po kami ng process, Lord God. Muli sa paglaban namin, Panginoon, maramdaman namin ang joy, ang peace, Panginoon, Lord God. Lord God, na mag-empower po kami sa salita ng Panginoon. Na madala po namin dito, magbago po, Panginoon, lahat ng bagay na meron po kami ngayon sa buhay ko namin. Lord God, Jesus, Lord God, I take authority, Lord God, to ask, Panginoon, to pray for Lord God, Jesus, Lord God. Lord God, the spirit of poverty, Panginoon, Lord God, Lord Jesus, Lord God, nagmadali, Panginoon, ang kakulangan, Panginoon, ang spirit of delay, Panginoon, Lord God, Lord Jesus, Lord God, I take authority, Lord God,
to use, O Lord God, Jesus, Lord God, right now and ask, Panginoon, Lord God, for the hands of God, Panginoon, Lord God, to, O God, allow angels, Panginoon, Lord God, Jesus, to break, O Lord God, every chains, O God, that bind us, Panginoon, Lord God, to this spirit of delay, spirit, O Lord God, Jesus, Lord God, of lack, O Lord God, and poverty, Panginoon, Lord God. I take authority, Panginoon, Lord God, Jesus, to cancel out, Panginoon, Lord God, and break, O Lord God, the spirit, O Lord God, of brokenness, O Lord God, Jesus, na meron po, Panginoon, Lord God, sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man, Panginoon, Lord God, Lord God, ang naramdaman, pinagdaanan, Panginoon, Lord God, Jesus, ng bawat isa, Panginoon. May you allow, Panginoon, healing to come forth, O Lord God, Lord Jesus, sa puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. And I thank you, Lord Jesus, Lord God, na sa oras po na ito, Panginoon, Lord God, Lord Jesus, you will grant, O Lord God, an access, O Lord God, Jesus, Lord God, for them, Panginoon, Lord God, to enter, O Lord God, into your presence, Lord God, to ask, Panginoon, Lord God, that the Spirit, O Lord God, Jesus, of healing to be upon them, Panginoon, Lord God. Lord God, we reject, O Lord God, and ask, Panginoon, Lord God, to break the chain, Lord God, of disappointment, rejection, resentment, O Lord God, that is in our heart, Panginoon. And right now, Panginoon, Lord God, Lord, sabi mo, Panginoon, Lord God, you will open, O Lord God, the prison cell, Panginoon. And Lord God, thank you, Lord Jesus, Lord God, that you are empowering your people, Panginoon, to break, O Lord God, free from every form, O Lord God, Jesus, Lord God, of imprisonment, Panginoon, addiction, O Lord God, secret, O Lord God, ignorance, fear, Panginoon, Lord God. May, O Lord God, Jesus, all these things, O God, bind, O Lord God, Jesus, Lord God, by your hands, Panginoon, Lord God, that you will, O Lord God, draw them out, O Lord God, from the desolate valley. Let, O Lord God, every blindness be pure, Panginoon. Open, O Lord God, the eyes of your people, Panginoon, Lord God, Jesus, Lord God, that they will be, O Lord God, Jesus, working, O Lord God, with one another, with unity and love, O Lord God, in their heart, Panginoon. That they will not toil, O Lord God, alone, O Lord God, in this world, Panginoon, but rather, Panginoon, that they will live, O Lord God, with the people, O Lord God, Jesus, Lord God, each other, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord Jesus, Lord God, that every spiritual blindness, O Lord God, is broken, O Lord God, in the life of your people. And thank you, Lord God, Jesus, Lord God, that you will bind, O Lord God, Jesus, Lord God, and O Lord God, destroy, O Lord God, every oppression, Panginoon, the spirit of oppression, O Lord God. Lord, to take advantage, O Lord God, of the weaknesses of your people, Panginoon. Lord Jesus, Lord God, all, O Lord God, abuses, O Lord God, all, O Lord God, Jesus, Lord God, neglected, O Lord God, feeling of rejection, Panginoon, that affect your people, O Lord God. May you, O Lord God, allow, O Lord God, Jesus, Lord God, to O Lord God, open their eyes, Panginoon, that Lord Jesus, to let you, Lord God, be, O Lord God, our protector, O God, be our Savior, be our defender, be, O Lord God, our victor, and be our shelter, Panginoon. And today, O Lord God, Lord Jesus, Lord God, let, O Lord God, the heavy burdens, O Lord God, that is, O Lord God, in the, O Lord God, shoulder of your people, be lifted up, Panginoon. Lord, right now, Panginoon, Lord God, free every heart, O Lord God, from any loads, O God. And thank you, Lord, that we can only find, O Lord God, the spirit of love, peace, joy, O Lord God, Lord Jesus, kindness, O Lord God, Lord, self-control, Panginoon, Lord God, and even, Panginoon, Lord God, the spirit of the living God, Panginoon, will continue, Lord God, to guide us in all truth, Panginoon. You are the truth, Panginoon. Lord, allow your love, your, O Lord God, Jesus, Lord God, your, O Lord God, humility, Lord God, to be upon our hearts, Lord. Sustain us, O Lord God, to walk, O Lord God, Jesus, with integrity all the days of our life, Panginoon. And let the word of God, Panginoon, change us, O God, and bring forth, O Lord God, every, O Lord God, Jesus, good thing, O Lord God, that you promise, O Lord God. Lord, for there is, O Lord God, Jesus, Lord God, one Father, O Lord God, who look upon us in heaven, O God, who know all things from beginning of any time, Panginoon. Who will, O Lord God, Jesus, continue, Lord God, to rescue, to love, Panginoon, Lord God, to guide, Panginoon, Lord God, each one of us. Lord, this is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.